Isang gabing dapat ay puno ng ligaya, naging mitsa ng isang masamang panaginip. Habang suot ko pa ang puting gown na simbolo ng aking katapatan, ang lalaking pinang-akuan ko ng habambuhay ay nasa bisig na ng iba sa mismong kama namin. Akala nila ay talo na ako, pero hindi nila alam, buong mundo na ang nakasaksi sa kanilang dumi. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang apoy? Sino nga ba ang tunay na magtatagumpay sa huli? Siguraduhin mo lang, Marco, na hindi magbabago ang isip mo. Pagkatapos nating makuha ang lahat ng shares niya sa kumpanya bukas, itatapon mo na ang babaeng yan. I can't stand seeing you touch her, even if it's just for show. Ang boses na yon, malamig, mapang-uri at puno ng lason, ay kay Clara. Ang babaeng itinuring kong kapatid, ang aking pinagkakatiwala ang sekretarya na tumayo pa bilang maid of honor ko kaninang umaga. Clara, baby, listen to me. She's just a golden goose. Isang tangang ATM na walang katapusan ng laman. Konting tiis na lang, di ba sabi ni Mama? Kapag napirmahan na ang merger papers, wala na tayong kailangan sa kanya. I'll leave her with nothing, not even her dignity. You know you're the only one I love. At doon, narinig ko ang mahinang halahak ni Marco. Ang asawa ko. Ang lalaking ilang oras pa lang ang nakakalipas ay nangako sa harap ng altar na mamahalin ako sa hirap at ginhawa hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Nakatayo ako sa labas ng aming master bedroom. Hawak ang isang tray ng mainit na gatas at mga gamot para sa migraine. Buong akala ko ay kaya siya maagang umakyat sa silid ay dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam mula sa pagod ng reception. Habang ang mga bisita ay nagsasaya pa sa ibaba, ako, ang bagong kasal na asawa, ay nagpunta pa sa kusina para ipaganda siya. Suot ko pa ang aking mamahaling bridal robe, ang tela nito ay marahan pang humahaplos sa aking balat. Isang paalala ng malinis na pag-ibig na akala ko ay sinasamba namin ngayong gabi. Ngunit ang init ng basong hawak ko ay tila naging yelo na nanunuot sa aking mga palad. Ang aking mga daliri ay unt-unting namumuti sa higpit ng pagkahawak sa tray. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso, mabigat, masakit, tila isang martil. Yun na dahan-dahang dinudurog ang aking dibdib sa bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Hindi ako sumigaw. Hindi ko itinapon ang tray. Ang sakit na nararamdaman ko ay masyadong malalim para sa isang simpleng reaksyon. Tila, ang bawat ugat sa aking katawan ay napuno ng bubog, humihiwa sa aking pagkatao mula sa loob. Ang mundong binuo ko sa loob ng 3 taon, ang mga pangarap na itinanim ko sa lupang akala ko ay mataba, ay naging isang madilim na hukay sa isang iglap. Ano pang hinihintay mo riyan, Nina? Isang boses ang bumasag sa katahimikan ng hallway. Paglingon ko, naroon si Doña Esmeralda, ang aking biyanan. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang marangyang gown, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng gulat o awa. Sa halip, meron itong halong panunuya at puot. Huwag mong subukang gumawa ng eksena sa gabing ito. Yan ang payo ko sa iyo. Ang dugtong niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Alam mo naman kung gaano kahalaga ang pamilya sa atin, di ba? Utang mo sa amin ang posisyong kinatatayon mo ngayon. Kung hindi dahil sa anak ko, mananatili kang ulila at walang direksyon sa buhay. Tanggapin mo na lang ang papel mo. Maging mabuting asawa ka, pirmahan mo ang mga dokumento bukas, at baka sakaling hayaan ka naming manatili sa bahay na ito bilang dekorasyon. Tinitigan ko siya. Ito ang babaeng tinawag kong mama. Ang babaeng pinadalhan ko ng pera buwan-buwan para sa kanyang mga bisyo at utang. Dahil akala ko ay bahagi na ako ng kanilang pamilya. Ang bawat pagmamano ko sa kanya, ang bawat pag-aalaga ko sa kanya tuwing nagkukunyari siyang may sakit, lahat ay isang malaking panloloko. Ang aking lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, tuyong-tuyo at mahapdi. Ang tray sa aking kamay ay nagsimulang manginig. Ang tunog ng porselana sa pagtama nito sa tray ay tila isang babala ng paparating na unos. Ngunit nanatili akong tuwid. Sa gitna ng pagguho ng aking mundo, may isang bahagi ng aking kaluluwa na unt-unting nagiging bato. Ito ba ang halaga ng aking katapatan?
Ang maging isang kasangkapan lamang sa kanilang kasakiman? Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay tila naging abo sa aking baga. Tiningnan ko ang saradong pintuan ng silid kung saan ang aking asawa at ang kanyang kalaguyo at patuloy na nagpaplano ng aking pagbagsak. Pagkatapos ay tiningnan ko ang biyenan kong walang puso na nakangisi sa harap ko. Sa sandaling iyon, ang nina na mapagmahal, ang nina na mapagbigay, at ang nina na naniwala sa mga fairy tale ay tuluyan ng pumanaw. Opo, Mama. Ang tanging lumabas sa aking bibig malamig at walang emosyon. Alam ko na po ang dapat kong gawin. Tumalikod ako at dahan-dahang naglakad palayo, dala ang tray na hindi kailanman makakarating sa kanyang destinasyon. Ang bawat hakbang ko ay tila isang panata sa aking sarili. Akala nila ay tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Ngunit hindi nila alam, sa gabing ito, ang dugong dumadaloy sa aking mga ugat ay hindi na luhang mapait, kundi ang nagbabagang apoy ng isang babaeng wala nang balak pang magpaapi. Maghihintay ako. Hahayaan ko silang lasapin ang tamis ng kanilang tagumpay, hanggang sa ang tamis na iyon ay maging lason sa kanilang mahalalamunan. Sino nga ba ang tunay na may hawak ng baraha sa larong ito? Ang bawat haplos niya sa aking buhok noon, na yon ay tila maliliit na karayom ng panlilin lang na tumutusok sa aking anit. Akala ko ay pagmamahal ng isang ina, yun pala ay paghimas ng isang mangmamatay tao sa kanyang biktima bago ito tuluyang katayin. Pumasok ako sa aking maliit na opisina sa dulo ng pasilyo. Malayo sa ingay ng silid na dapat ay himlaya ng aming unang gabi bilang mag-asawa. Ibinaba ko ang tray sa lamesa. Walang tunog. Ang tubig sa baso ay gumalaw ng bahagya, tila sumasalamin sa panginginig ng aking kalamnan na pilit kong itinatago. Tila bumalik ang aking gunita 2 taon na ang nakalilipas. Naalala ko ang gabing halos hindi ako natulog dahil sa pag-aalaga kay Doña Esmeralda. Nina, anak, ikaw lang ang inaasahan ko. Ang mga anak ko ay abala sa mundo. Pero ikaw ang anghel na ipinadala ng langit sa akin. Ang sabi niya noon, habang nakaratay, hawak ang aking kamay ng mahigpit. Noong mga panahong iyon, wala akong ibang nais, kundi ang mapatunayan na karapat-dapat ako sa kanilang pamilya. Ulila na ako, at ang bawat mabuting salita mula sa kanya ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Ibinigay ko ang lahat. Binayaran ko ang mga utang niya sa kasino na ipinasa niya bilang emergency hospital bills. Ipinagawa ko ang kanilang lumang mansyon sa Forbes Park gamit ang sarili kong ipon mula sa kumpanya dahil sabi niya, dito kayo titira ni Marco, kailangang maging desente ang tahanan ng aking mga apo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang bawat sentimong pinaghirapan ko, ang bawat gabing puyat ako sa pag-aaral ng mga blueprint at kontrata, ay dinala ko sa kanilang hapagkainan nang may kasamang pasasalamat. Akala ko, utang ko sa kanila ang aking buhay dahil tinanggap nila ako. Yun pala, ang utang na loob na ito ang siyang dahan-dahang sumasakal sa akin, ginagawang tanikala ang bawat yakap at regalong ibinigay nila. Ninya, bakit narito ka pa sa dilim? Ang boses ni Doña Esmeralda ay muling bumasag sa aking pag-iisip. Pumasok siya sa silid nang hindi kumatok. Bit-bit ang kanyang mamahaling Hermes na bag. Isang regalo ko sa kanya noong nakaraang kaarawan niya. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagiging may sakit. Ang kanyang tindig ay mapagmataas. Tila isang reyna na tinitingnan ang isang aliping nagkamali. Don't give me that look, Nina. Akala mo ba ay hindi ko alam ang iniisip mo? You think you're so smart because you run a company? Listen to me carefully. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging amoy ng nabubulok na bulaklak sa aking pang-amoy. Everything you have, lahat ng yaman mo, ay dahil sa apelidong ibinigay namin sa iyo ngayong araw. Without the Alcacid name, you are just a pathetic orphan with a little bit of money. Tomorrow morning, at exactly 8 o'clock, pipirmahan mo ang merger papers. Gagawin mo yon para kay Marco at para sa pamilyang ito na nagligtas sa iyo mula sa pag-iisa. At kung hindi ko po gawin, Mama?
Ang mahina kong tanong, pilit na pinatitigas ang aking boses. Tumawa siya. Isang maikling tunog na puno ng pangungutya. Then we will make sure na babagsak ang kumpanya mo. Marco has enough evidence of financial irregularities na siya mismo ang nagtanim sa system nyo. Sisirain namin ang pangalan mo sa buong bansa. Isipin mo ang kahihiyan, Nina. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao tungkol sa isang babaeng negosyante na nagnakaw sa sarili niyang mga investor. So be a good girl. Go to sleep and be ready to sign tomorrow. Lumabas siya ng silid, iniwan ang kanyang bag sa ibabaw ng upuan dahil sa pagmamadaling kumuha ng alak sa bar. Ang bag ay bahagyang nakabukas. Mula sa loob nito, may isang kulay asul na folder na bahagyang nakalabas. Isang dokumentong pamilyar ang disenyo ng logo sa itaas. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang pagsara ng pinto sa labas. Dahan-dahan, tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Lumapit ako sa bag. Ang aking puso ay muling kumabog ng mabilis. Tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa hawla. Inilabas ko ang folder. Ang bawat pahina ay tila bumubulong sa akin ng isang katotohanang mas madilim pa sa gabing ito. Hindi lamang ito tungkol sa merger. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ang dokumentong hawak ko ay ang orihinal na titulo ng mga lupain ng aking mga magulang. Ang mga lupaing akala ko ay nawala dahil sa pagkalugi ng kanilang negosyo bago sila namatay. Ngunit sa ilalim ng mga papeles na iyon, may isang sulat na may pirma ni Doña Esmeralda, may petsang 1 linggo bago ang aksidenteng pumatay sa aking ama at ina. Ano ang kinalaman ng pamilya Alcacid sa pagkamatay ng mga magulang ko? At bakit nasa kanila ang mga dokumentong ito na dapat ay matagal na nilang ibinigay sa akin? Napahigpit ang hawak ko sa folder hanggang sa malukot ang mga gilid nito. Ang luha ng galit, hindi ng sakit, ay unting namuo sa aking mga mata. Ang aking buong buhay ay tila isang malaking entablado kung saan sila ang direktor, at ako ang bida na nakapiring ang mga mata habang dinadala sa bangin. Hindi lang pala ang kinabukasan ko ninakaw nyo. Ang bulong ko sa hangin, ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Pati ang nakaraan ko, kinuha nyo rin. Ang bawat lihim na ibinahagi ko sa kanya, bawat pangarap na ipinagkatiwala ko, ay naging mga bala na ngayon ay itinututok niya sa aking puso. Nanginginig ang aking mga kamay habang mabilis na ibinabalik ang asul na folder sa loob ng bag ni Doña Esmeralda. Kasabay ng pagsara ko sa zipper nito ay ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga high heels sa labas ng pintuan. Ang bawat pagtama ng takong sa sahig ay tila isang babala. Isang hudyat ng aking oras ng pag-isa ay tapos na. Pumasok si Clara, ang dati kong maid of honor, ang babaeng itinuring kong kapatid sa loob ng 5 taon. Nakasuot pa rin siya ng kanyang mamahaling satin gown, pero ang kanyang muka ay wala ng bahid ng pagkukunyari. Wala na ang malambot na boses na laging nagpapakalma sa akin sa opisina. Ang tanging natira ay ang matatalim na mata na puno ng ingit. Oh, Nina. Akala ko ba ay natutulog ka na? Ang nakakaasar niyong boses na pumuno sa silid. Lumapit siya sa lamesa, kinuha ang bag ni Doña Esmeralda nang walang pasintabi at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. You look so pale. Hindi ba dapat ay masaya ang isang bride sa kanyang wedding night? O baka naman, na-realize mo na ang lahat ng ito ay isang malaking palabas lang? Tinitigan ko siya, pilit na pinapakalma ang aking paghinga. Naalala ko ang panahon na wala siyang pambayad sa upa. Ang panahon na pinautang ko siya para sa operasyon ng kanyang nanay na hindi ko naman sinigil kailanman. Ibinigay ko sa kanya ang posisyon, ang tiwala, at ang susi ng aking buhay. Bakit, Clara? Ang tanging lumabas sa aking bibig. Isang tanong na puno ng lahat ng sakit na hindi ko pa mailabas sa pamamagitan ng luha. Tumawa siya. Isang mapait at nakakangilong tunog. Bakit? Dahil nakakapagod ang maging anino mo, Nina? Sa bawat meeting, ikaw ang tinitingnan. Sa bawat party, ikaw ang pinupuri. The brilliant Nina Alcacid.
Pero sino ba ang gumagawa ng lahat ng reports mo? Sino ba ang nag-aayos ng schedule mo? Ako! At habang ikaw ay abala sa pagiging business mogul, ako ang naging sandigan ni Marco. Ako ang nakinig sa kanya nung nagrereklamo siya kung gaano ka kabuzi. Ako ang nagbigay sa kanya ng init na hindi mo kayang ibigay dahil mas mahal mo ang kumpanya mo kaysa sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin hanggang sa maamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong put. Actually, Nina, you should be thankful. Kung hindi dahil sa amin, baka tumanda kang dalaga sa loob ng opisina mo. We gave you the wedding of your dreams, didn't we? Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang merger papers bukas. Don't worry, hindi ka naman namin pababayaan. Marco and I will run the company at ikaw, baka payagan ka naming maging consultant. O baka naman gusto mong maging yaya na magiging anak namin ni Marco? Ang bawat salita niya ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa aking pagkatao. Ang aking mga kuko ay bumao na sa aking mga palad sa tindi ng pagpipigil. Ngunit sa gitna ng kanyang panlalait, ang imahe ng asul na folder sa aking isipan ay naging isang matalim na espada. Ang aking poot ay unt-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. You really think it's that easy, Clara? Ang mahinahon kong tugon. Ang aking boses ay hindi nang inig kahit isang saglit. Tumaas ang kanyang kilay, tila nagulat sa aking katahimikan. Ano ang ibig mong sabihin? You have no choice, Nina. Hawak namin ang lahat ng system access, ang lahat ng pirma mo sa mga nakaraang buwan? Those were cleverly hidden authorizations for Marco to act on your behalf. You are trapped. In just a few hours, the board will recognize Marco as the majority owner. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na bintana. Nagpapagalaw sa laylayan ng aking bridal robe. Tinitigan ko ang aking maid of honor, ang ahas na pinataba ko sa aking sariling dibdib. Salamat sa paalala, Clara, ang sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Salamat sa pagpapaalala sa akin na sa mundong ito, ang pinakamalapit na tao sa'yo ang siyang marunong kung saan itatarak ang kutsil, para masiguradong hindi ka na makakahinga. Tumalikod ako sa kanya at naglakad patungo sa bintana, nakatingin sa malawak na syudad ng Maynila na tila natutulog sa gitna ng mga lihim. Hindi niya alam, habang nagsasalita siya, ang bawat impormasyong ibinigay niya ay naging bahagi ng aking plano. Ang system access, ang mga peking authorizations, ang lahat ng iyon ay may bakas. Nina, huwag kang maging bayani. Sign the papers tomorrow and stay quiet. Yun lang ang paraan para hindi ka tuluyang masira. Ang huling hirit ni Clara bago siya lumabas ng silid. Bit-bit ang bag ni Doña Esmeralda. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto, ang aking katawan ay tuluyang nanghina. Napasandal ako sa pader. Ang malamig na semento ay tila humihigop sa nalalabi kong lakas. Ngunit sa aking bulsa, nararamdaman ko ang bigat ng aking cellphone. Naalala ko ang itinago kong backup tablet sa ilalim ng sahig ng opisina na ito. Isang bagay na kahit si Clara ay hindi alam. Dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone at nagtipa ng isang mensahe sa taong tanging mapagkakatiwalaan ko sa mga oras na ito. Ang aking mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang bawat letra ay puno ng isang pangakong sisirain ko ang kanilang mga pangarap bago pa man sumikat ang araw. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang pagdating ng isang notification sa aking screen, isang security alert mula sa main server ng kumpanya. Unauthorized transfer of intellectual property in progress. Destination, unknown offshore account. Napahawak ako sa aking dibdib. Hindi lang pala merger ang plano nila. Gusto nilang ubusin ang lahat, burahin ang aking kumpanya at iwan akong isang pulubi sa gitna ng kalsada. At ang oras na natitira bago matapos ang transfer? 30 minuto. Ang oras ay hindi lamang isang numero sa screen. Ito ay isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang sumasakal sa bawat pangarap na itinayo ko. 30 minuto. Sa loob ng 30 minutong ito, ang lahat ng puyat, pagod, at luhang ibinuhos ko sa aking kumpanya ay maglalaho na parang uso. Mabilis akong lumuhod sa gilid ng aking lamesa.
Binaliwala ang sakit sa aking mga tuhod habang tumatama ang mga ito sa matigas na sahig. Sa ilalim ng isang maluwag na bahagi ng parquet floor, kinapa ko ang malamig na metal ng aking itinatagong tablet. Nang bumukas ang screen, ang liwanag nito ay tila isang titig ng katotohanan sa gitna ng kadiliman ng silid. Ang aking mga daliri, na dati ay marunong gumuhit ng mga naggagandahang disenyo ng gusali, ay nanginginig habang nagtitipa ng mga emergency codes. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido sa aking puso. Hindi ko ahayang makuha niya ito, ang bulong ko. Ang boses ay basag ngunit puno ng determinasyon. Biglang tumigil ang aking hininga nang marinig ko ang marahang pagpihit ng doorknob. Walang kumatok, walang nagpaalam. Mabilis kong itinago ang tablet sa ilalim ng aking malapad na bridal gown. Ang tela nito ay tila isang puting kumot na nagtatago ng isang maruming lihim. Pumasok si Marco. Nakatanggal na ang kanyang korbata, gulo ang buhok at may daladalang baso ng alak. Ang kanyang mukha, na dati ay tinitingnan ko ng may buong paghanga, ay tila isang maskara na ngayon ko lamang nakita ang tunay na kulay. Nina, honey, why are you still up? At bakit ka nasa sahig? Ang tanong niya, ang boses ay puno ng peking pag-aalala na nagpapakulo sa aking dugo. Lumapit siya at hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang haplos ay tila isang malamig na ahas na gumagapang sa aking balat. I dropped my earring, Marco. Hinahanap ko lang. Ang pagsisinungaling ko, pilit na pinapatatag ang aking boses kahit na nararamdaman ko ang init ng tablet sa ilalim ng aking hita. Is that so? Numiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. You look so stressed, my queen. Di ba sabi ko sa'yo, don't worry about the business anymore. Bukas, pagkatapos mong mapirmahan ng papers, you can finally rest. We can go on a long vacation, just the two of us. I want you to be a full-time wife, Nina. You deserve to be taken care of. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira kong respeto sa aming pinagsamahan. Hinawakan niya ang aking baba at pinilit akong tumingin sa kanya. Sa loob ng kanyang mga mata, wala akong nakitang pag-ibig. Tanging ang refleksyon lamang ng isang lalaking sakim na naghihintay ng kanyang premyo. Marco, mahal mo ba talaga ako? Ang tanong ko, isang huling pagsubok sa kanyang konsensya. Dumawa siya ng mahina at hinalikan ang aking noo. Isang halik na tila isang tatak ng pagkakanulo. Of course, Nina. Bakit mo naman na itanong yan? You are the most important person in my life. And the most valuable. The most valuable. Hindi the most loved. Hindi the most cherished, kundi valuable. Isang ari-arian, isang puhunan, isang bagay na pwedeng ibenta kapag wala ng pakinabang. I need to go to the bathroom, Marco. Masama lang ang pakiramdam ko. Ang sabi ko habang dahan-dahang tumatayo, tinitiyak na hindi mahuhulog ang tablet mula sa pagkakaipit sa aking gown. Alright, don't take too long, okay? I'll be waiting in bed. Ang sagot niya sabay tunga ng kanyang alak bago lumabas ng silid. Nang masiguro kong sarado na ang pinto, mabilis akong pumasok sa banyo at nilak ang pinto. Naupo ako sa gilid ng bathtub, hinahabol ang aking hininga. Tiningnan ko ang screen ng tablet. 10 minuto na lang. Ang transfer ay nasa 85% na. Kung hindi ko ito mapuputol sa loob ng susunod na 5 minuto, ang lahat ng bank accounts ng kumpanya ay mababasyante. Ang mga empleyado ko, ang mga taong umaasa sa akin, ay mawawala ng sahod. Ang danggal ng aking mga magulang ay tuluyang mabubura. Ngunit may isang problema. Para ma-override ang transfer, kailangan ko ng physical security token na nasa loob ng safe ni Marco. Ang safe na nasa loob ng kwarto kung nasaan siya ngayon. Napatingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang masayang bride kaninang umaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Ang kanyang labi ay nanginginig sa takot. Ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula ng tumibok para sa isang layunin. Ang hustisya. Kailangan kong bumalik sa kwartong iyon.
Kailangan kong akitin ang lalaking nagtaksel sa akin para lamang makuha ang susi ng aking kaligtasan. Isang malakas na katok ang bumasag sa aking pag-iisip. Mina? Are you okay in there? Bakit ang tagal mo? Boses iyon ni Marco, at sa pagkakataong ito, ang kanyang tono ay hindi na malambing. May halong hinala na ito. Huwag mong subukan ng pasensya ko, Nina. Buksan mo ang pinto. Alam kong may kung ano kang ginagawa yon. Ang boses ni Marco ay wala na ang tamis ng asukal. Pinalitan na ito ng talim ng kalawang. Ang bawat katok niya sa pinto ay tila isang paghampas sa aking bunggo. Nagpapaalala sa akin na sa loob ng bahay na ito, ako ay isang bilanggo sa sarili kong wedding night. Mabilis kong isinuksok ang tablet sa ilalim ng tumpok ng mga malinis na tuwalya sa gilid ng bathtub. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang baha ng takot na dumadaloy sa aking mga ugat. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang mga mata ko ay namumula, ang aking labi ay maputla, isang perpektong larawan ng isang babaeng gumuho ang mundo. Ito ang kailangan kong ipakita sa kanya. Ang kahinaan ko ang magiging tanging sandata ko. Binuksan ko ang pinto. Agad kong naramdaman ang mabigat niyang presensya. Nakatayo si Marco, nakapamewang, at ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa bawat sulok ng banyo upang maghanap ng anumang kahina-hinala. Ang amoy ng alak at mamahaling sigarilyo ay humahalo sa amoy ng aking sabon, isang pagsalakay sa aking mga yakwan. Bakit kailangan pang ilock ang pinto, Nina? Mag-asawa na tayo. Wala ka dapat itinatago sa akin. Ang sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Hinawakan niya ang aking braso, hindi sa parang nagmamahal, kundi sa parang nagmamay-ari. Ang higpit ng kanyang mga daliri ay nag-iwan ng hapdi sa aking balat. Marco, please. Nahihilo lang talaga ako. Gusto ko lang mapag-isa sandali. Ang pabulong kong sagot. Pilit na iniiwas ang aking tingin. Ang dami nangyari ngayong araw. Hindi ko pa kayang tanggapin ang lahat. Naramdaman ko ang kanyang paghinga sa aking leeg habang inilalapit niya ang kanyang muka. Isang kilabot ang gumapang sa aking likuran. Ang lalaking ito, na dati ay itinuturing kong aking langit, ay isa na ngayong impyernong kailangan kong takasan. Poor Nina, ang uyam niya, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahap sa aking buhok. Ang bawat haplos ay tila paggapang ng isang insekto sa aking anit. Masyado kang emosyonal. Kaya nga kailangan mo ako, di ba? Para ako ang mag-isip para sa'yo. Para ako ang humawak ng mga mabibigat na responsibilidad na nagpapahina sa'yo. Inalalayan niya ako palabas ng banyo patungo sa kama. Ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Naupo ako sa gilid ng kama habang siya ay nanatiling nakatayo sa harap ko. Inilagay niya ang kanyang tuxedo jacket sa ibabaw ng upuan. Ang jacket kung saan alam kong nakasabit ang kanyang keychain. Ang susi ng safe. Kailangan ko ang susing yon. Dito ka lang. Kukuha lang ako ng tubig sa baba, ang sabi niya. Ngunit bago siya tumalikod, muli siyang tumitig sa akin. Huwag kang aalis sa pwesto mo, Nina. Alam mo naman na ayaw ko ng mga sorpresang hindi ko kontrolado. Narinig ko ang marahang pagsara ng pinto at ang tunog ng kanyang mga hakbang na papalayo sa hallway. Meron lamang akong ilang minuto. Mabilis akong tumayo at lumapit sa jacket. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinakapa ang mga bulsa nito. Ang bawat kalansing ng mga barya ay tila isang malakas na sigaw sa katahimikan ng silid. Hanggang sa naramdaman ko ang malamig na bakal ng keychain. Nandun ang maliit na security token, ang kaisa-isang bagay na makakapigil sa paglipat ng aking buong buhay sa isang offshore account. Dinala ko ang token at mabilis na lumapit sa safe na nakatago sa likod ng isang painting. Ang aking puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib. Ipinasok ko ang code na matagal ko ng hula, ang petsa ng aming unang anibersaryo. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng mekanismo ang narinig ko. Bumukas ang safe. Ngunit hindi lamang ang security token ang nandoon. Sa loob ng safe, nakita ko ang isang maliit na recorder. Isang digital voice recorder na nakabukas at may umiilaw na pulang ilaw. Kinuha ko ito at pinindot ang play. Marco,
Siguraduhin mo na ang prenuptial agreement na ipapapirma mo sa kanya ay ang version na walang clause para sa annulment. Gusto ko mabulok siya sa kasal na ito habang dahan-dahan nating kinukuha ang bawat patak ng yaman niya. Boses yun ni Doña Esmeralda. Don't worry, Ma. Nina is too blinded by love to read the fine print. Pagkatapos ng gabing ito, kahit ang pangalan niya, hindi na sa kanya. Ang sagot ni Marco, ang boses ay puno ng katuwaan. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi lang pera ang gusto nila. Gusto nila akong gawing isang buhay na bangkay, isang asawang walang karapatan, walang boses at walang takasan. Biglang tumunog ang aking cellphone mula sa banyo. Isang notification. Transfer status, 98% complete. Kasabay nito, narinig ko ang muling pagpihit ng doorknob sa labas. Hindi sa baba pumunta si Marco. Nakatayo siya sa labas ng pinto at narinig ko ang mahina niyang pagtawa. Nina, honey? Bakit parang may naririnig akong nag-uusap sa loob ng kwarto natin? Ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan. Madalas, ito ang huling sandali bago ang isang malakas na pagsabog na dudurog sa lahat ng iyong pinahahalagahan. Mabilis kong ibinalik ang painting sa tapat ng safe. Ang bawat galaw ko ay tila isang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isinukso ko ang recorder at ang security token sa malalim na bulsa ng aking bridal robe kasabay ng marahang pagbukas ng pinto. Ang liwanag mula sa hallway ay tumama sa mukha ni Marco na nagbibigay sa kanya ng isang anyong tila isang anino na galing sa kabilang mundo. Nina, bakit hindi ka sumasagot? Ang tanong niya, dahan-dahang pumasok sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay agad na naglakbay sa bawat sulok, tumitigil ng matagal sa painting na bahagyang nakatabingi. At bakit parang may narinig akong boses ko rito sa kwarto? Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Marco, baka dahil sa TV sa kabilang kwarto? O dahil lang sa sobrang alak na nainom mo? Ang pilit kong sagot, ang aking boses ay isang manipis na hibla na anumang oras ay pwedeng maputol. Nahihilo na talaga ako. Can we just sleep? Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na pasanin sa aking dibdib. Hinawakan niya ang aking baba at inangat ito, pinipilit akong tumingin sa kanyang mga mata na dati ay puno ng pangako. Ngunit ngayon ay puno na ng panlilinlang. Don't lie to me, Nina. Alam mo kung gaano ko kaayar ang pinagmumukha akong tanga? Ang pabulong niyang sabi. Ang boses ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa aking balat. Anong ginagawa mo rito sa tapat ng safe ko? Wala akong ginagawa, Marco. Gusto ko lang kumuha ng mainit na shawl dahil nilalamig ako. Ang sigaw ko. Isang desperadong pagtatangka na ilihis ang kanyang atensyon. Bakit ba kailangan bawat galaw ko ay kinu-question mo? Gabi natin ito, di ba? Pero bakit parang isa akong kriminal sa harap mo? Isang sandali ng matinding katahimikan ang namayani. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang tinititigan niya ako. Pagkatapos, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Binitawan niya ang aking baba at humakbang pabalik. You're right, it's our night. Ang sabi niya, ngunit ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumukot sa kanyang bulsa at inilabas ang kanyang sariling cellphone. And on this night, I want to show you something. A gift. For my beautiful wife. Pinindot niya ang screen ng kanyang phone at iniharap ito sa akin. Doon nakita ko ang isang real-time dashboard ng aming kumpanya. Ang progress bar ng transfer ay nasa 99% na. Ang huling 1% ay tila isang dambuhalang pader na naghihiwalay sa aking kaligtasan. In a few seconds, Nina, the Alcacid Holdings will be officially under my control. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng yaman ng pamilya mo ay magiging akin na. At ang pinakamaganda rito, ikaw mismo ang nagbigay ng access sa akin nung pirmahan mo ang insurance papers na ibinigay ko sa iyo nung 1 buwan. Tumawa siya. Isang malakas at nakakangiyaw na tulog na tila. Isang martilyo na dumudurog sa aking puso. Sa gitna ng kanyang katuwaan, naramdaman ko ang bigat ng security token sa aking bulsa. Ito ang kailangan niya para sa final confirmation.
Ngunit hindi niya alam na nasa akin na ito. But wait, where is the token? Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Mabilis niyang hinalugog ang mga bulsa ng kanyang jacket na nasa upuan. Ang kanyang pagkataranta ay tila isang musika sa aking pandinig. Where is it? Nina, did you take it? Mabilis akong tumalikod at tumakbo patungo sa banyo kung nasaan ang aking tablet. Narinig ko ang kanyang galit na sigaw at ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit sa aming kwarto habang hinahabol niya ako. Nina! Ibalik mo sa akin yan! Huwag mong subukang sirain ang lahat! Nakarating ako sa banyo at mabilis na nilock ang pinto. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ko ang tablet mula sa ilalim ng mga tuwalya. Ipinasok ko ang security token sa device. Ang screen ay nag-flash ng kulay pula. Final authorization required. Insert security token. Nandito na. Nandito na. Ang bulong ko. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa aking mga pisingi. Sa labas, narinig ko ang malakas na paghampas ni Marco sa pinto. Ang kahoy ay tila magkakabitak-bitak na sa tindi ng kanyang galit. Buksan mo ito, Nina! I swear, kapag pumasok ako riyan, hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Isipin mo ang reputasyon mo. Isipin mo ang mangyayari sa'yo kung malaman ng lahat na binaliwala mo ang kontrata. Hindi ko siya pinakinggan. Pinindot ko ang cancel transfer at reverse all pending transactions. Isang loading icon ang lumitaw sa screen. Tila, bawat segundo ay tumatagal ang 1 taon. Ang boses ni Marco ay naging isang malabo at nakakairitang ingay sa likuran. Ang tanging mahalaga ay ang liwanag ng tablet sa aking harap. Hanggang sa lumitaw ang mga salitang transaction cancelled, assets secured. Isang malalim na buntong. Hininga ang kumawala sa aking dibdib. Napasandal ako sa malamig na tiles ng banyo. Ang aking katawan ay tuluyan ng nanghina. Ngunit ang aking tagumpay ay panandalian lamang. Narinig ko ang tunog ng isang susi na pilit na ipinapasok sa lock ng banyo mula sa labas. Isang spare key. Akala mo ba ay wala akong paraan para pumasok? Ang malamig na boses ni Marco, na ngayon ay nasa labas na mismo ng pinto. Ngayon, Nina, tapos na ang laro. At sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo ang gabing ito habang buhay. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang anino ni Marco ay lumaki sa sahig ng banyo. Tila isang dambuhala na, handang lamunin ang lahat ng natitira kong lakas. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang papel, ang prenuptial agreement na may pirma ko. You may have saved the money for now, ang uyam niya habang dahan-dahan siyang pumasok. But don't forget, you are still my wife, and under this contract I own you, physically, legally, and forever. Ang bawat titik sa papel na hawak niya ay tila mga itim na uod na gumagapang sa aking paningin, unt-unting nilalamon ang huling pag-asa na natitira sa aking puso. Nakatayo si Marco sa pintuan ng banyo. Ang kanyang katawan ay humaharang sa tanging daan palabas. Ang prenuptial agreement na iwinagayway niya ay tila isang hatol ng bitay. Ang bawat paghinga ko ay mabigat. Tila may nakadaga na dambuhalang bato sa aking dibdib habang tinitingnan ko ang lalaking pinagkatiwalaan ko na aking buong buhay. You think you're so smart, Nina? Ang uyam niya. Dahan-dahang humahakbang papalapit sa akin. O sige, nakuha mo ang pera, pero nakalimutan mo yata ang pinirmahan mo sa harap ng abogado ko nung 1 linggo. This document says all your properties, including the ancestral lands of your parents, are now under the management of the Alcacid estate. At dahil asawa mo ako ang estate manager. You are nothing but a figurehead now. Naramdaman ko ang malamig na tiles sa aking likuran habang sumasandal ako sa pader. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa recorder na nasa aking bulsa. Ang bawat salita niya ay tila isang laso na dahan-dahang nagpapatigas sa aking mga ugat. Hindi ka tao, Marco, ang pabulong kong sabi. Ang aking boses ay puno ng pait na hindi maipaliwanag. Paano mo nagawang gamitin ang mga alaala ng magulang ko para lamang sa kasakiman mo? Tumawa siya. Isang tunog na walang bakas ng katuwaan, kundi purong pangungutya.
Business is business, honey. Huwag kang masyadong madrama. You wanted a family, didn't you? Well, you have one now. We are the Alcacids. We take what we want and we keep what is ours. At ikaw? Ikaw ang pinakamahalagang asset na nakuha namin. Sa gitna ng kanyang pananakot, biglang nag-vibrate ang aking cellphone sa ibabaw ng lababo. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Lola Amparo, ang aking lola sa probinsya. Ang babaeng matagal ko nang hindi nabibisita dahil sa abala sa trabaho at sa pag-aayos ng kasal na ito. Ang kanyang pangalan sa screen ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng isang madilim at malakas na bagyo. Don't even think about it, ang sabi ni Marco, sabay hablot sa aking cellphone. Tiningnan niya ang screen at muling numisi. The old woman from the province? Ano namang magagawa niya? Tatawag ka para magsumbong na parang bata? Ibigay mo sa akin yan, Marco. Ang sigaw ko. Pilit na inaabot ang phone, ngunit itinaas niya ito ng mataas. Not until you sign the new authorization papers tomorrow morning. For now, you will stay here. No phone, no internet, no contact with the outside world. Ituturing natin itong extended honeymoon. Lumabas siya ng banyo at mabilis na nilock ang pinto mula sa labas. Narinig ko ang pag-ikot ng susi at ang tunog ng kanyang mga hakbang napapalayo, kasabay ng malakas na pagtawa ni Clara mula sa kwarto. Naiwan akong mag-isa sa loob ng malamig na banyo. Napaupo ako sa sahig. Ang aking bridal gown ay tila isang puting bilangguan na bumabalot sa akin. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila isang segundo ng aking buhay na dahan-dahang nawawala. Ngunit sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, naalala ko ang recorder sa aking bulsa. Mayroon akong ebidensya. Mayroon akong boses nila na nagpaplano ng lahat. At mayroon pa akong isang bagay na hindi nila alam. Ang tablet na itinatago ko ay may sariling satellite connection para sa mga emergency business transactions. Dahan-dahan kong inabot ang tablet mula sa ilalim ng mga tuwalya. Ang liwanag nito ay muling tumama sa aking mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang security status ng kumpanya ang tiningnan ko. Binuksan ko ang isang itinatagong folder na may pamagat na Lola Amparo's Gift. Sa loob niyon ay isang scan ng isang liham na ipinadala sa akin ni Lola noong isang buwan na hindi ko binigyang pansin dahil sa sobrang tiwala ko kay Marco. Nina, Apo, huwag kang masyadong magtiwala sa mga taong masyadong matamis ang dila. Ang lupain ng iyong ama ay may isang kondisyon na hindi nila alam. Isang lihim na tanging dugo lamang natin ang makakapagbukas. Ang aking mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga sumunod na salita. Kung totoo ang sinasabi ni Lola, ang prenuptial agreement na hawak ni Marco ay walang silbi. Ang lahat ng lupain ay hindi kailanman mapupunta sa kanya. Maliban na lamang kung biglang narinig ko ang isang mahinang kaluskos mula sa maliit na bintana ng banyo sa itaas. Isang anino ang dahan-dahang gumagalaw sa labas. Isang pamilyar na boses ang narinig ko, mahina at tila nagmumula sa kabilang mundo. Ate Nina? Ate Nina, naririnig mo ba ako? Boses yun ni Paolo, ang bunsong kapatid ni Marco, ang tanging tao sa pamilyang yon na palaging tumitingin sa akin ng may totoong pagmamahal at respeto. Ang pamilyang akala ko ay magliligtas sa akin ay siya palang riles na sasagasa sa aking buong pagkatao. Napatingala ako sa maliit na bintana sa itaas ng bathtub. Ang anino ni Paolo ay bahagyang humaharang sa liwanag ng buwan na pumapasok sa silid. Ang boses niya ay nanginginig, puno ng giya at takot na tila ba siya ang gumawa ng kasalanan at hindi ang kanyang sariling kapatid. Paolo, ang pabulong kong tawag, ang aking boses ay halos hindi lumabas sa tindi ng emosyon. Bakit ka narito? Mapapahamak ka kapag nakita ka ni Marco. Nakita ko silang dalawa ni Clara kanina sa library, Ate Nina. Narinig ko ang lahat, ang sagot niya, at naramdaman ko ang pagpatak ng kanyang luha sa aking pisingi dahil sa lapit ng kanyang mukha sa rehas ng bintana. Hindi ko akalain na magagawa ito ni Kuya sa'yo. Ang bait-bait mo sa amin. Ikaw ang nagbayad ng tuition ko. Ikaw ang tumulong sa amin noong walang-wala kami.
Sa gitna ng aking pagkawasak, ang bawat salita ni Paolo ay tila isang malambot na haplos sa aking sugatang puso. Sa pamilyang Alcacid, siya lamang ang nakakita sa akin bilang isang tao, at hindi bilang isang kaba ng yaman. Ate, kailangan mo makaalis dito. Ang dugtong niya habang may pilit na isinisiksik sa pagitan ng mga rehas. Isang maliit na bagay ang bumagsak sa aking kandungan. Isang susi. Yan ang duplicate key ng banyo. Itinago ko yan nung ginagawa pa ang bahay na ito. At ito pa, inabot niya ang isang piraso ng lukot na papel. Narinig ko si Mama na kausap ang isang tao sa telepo. May kinalaman ito sa lupa niyo sa probinsya. Sabi niya, kailangan nilang makuha ang iyong special power of attorney bukas dahil kung hindi, mabubunyak ang ginawa nilang pagmanipula sa mga utang ni Papa mo noon. Ang aking hininga ay tila tumigil. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang pamilya Alcacid ay hindi lamang mga oportunista. Sila ang mga arhitekto ng pagbagsak ng aking mga magulang. Ang utang na loob na palagi nilang ipinapamukha sa akin ay isang malaking kasinungalingan. Salamat, Paulo. Maraming salamat. Ang sabi ko habang mahigpit na hinahawakan ng susi. Umalis ka na rito bago ka nila mahuli. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi na ako ang Nina na kilala nyo. Hindi na ako muling magpapaapi. Nang mawala ang anino ni Paolo, muli akong binalot ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi na puno ng takot. Dahan-dahan kong binuksan ang tablet at tiningnan ang mensahe ni Lola Amparo. Ang lupain ay may isang kondisyon. Tanging dugo lamang natin ang makakapagbukas. Naalala kong isang lumang kwento ni Papa tungkol sa ang susi ng lupa. Hindi ito isang physical na susi, kundi isang lihim na vault sa ilalim ng aming lumang ancestral house na tanging ang biometric data ng isang direktang tagapagmana ang makakapagbukas. Doon nakatago ang mga orihinal na titulo at ang tunay na testamento ng aking lolo. Biglang narinig ko ang muling pagpihit ng doorknob sa labas ng kwarto. Ang mabibigat na hakbang ni Marco ay tila papalapit na naman sa banyo. Nina? Honey, are you still crying? Ang boses niya, na ngayon ay muling bumalik sa pagiging malambing at mapagkumbaba. Ang biglang pagbabago ng kanyang tono ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang galit. I'm sorry, masyado lang akong nabigla kanina. Alam mo naman na stress din ako sa kumpanya. I don't wanna fight on our wedding night. Nararamdaman ko ang kanyang presensya sa kabila ng pinto. Ang bawat salita niya ay tila isang malagkit na sapot ng gagamba na pilit akong ginagapos sa isang kasinungalingan. Nina, open the door. I brought you some water and a warm towel. Let's talk properly. Alam kong mahal mo ako at alam mo rin na lahat ng ginagawa ko ay para sa ating dalawa. I just want us to be secure. Para sa mga magiging anak natin, Nina. Isipin mo ang pamilyang pinang-arap natin. Gaslighting. Alam ko na ang tawag sa ginagawa niya. Pilit niyang binabaliktad ang katotohanan, ginagamit ang aking mga pangarap para makonsensya ako, para maniwala akong ako ang may mali. Nina, please, huwag mong sirain ang gabing ito dahil sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Mag-asawa na tayo. We are one now. Open the door and I'll explain everything. I'll show you how much I care. Narinig ko ang marahang paghampas ng kanyang palad sa pinto, tila isang pagsusumamo. Pero sa ilalim ng kanyang boses, nararamdaman ko ang nagbabagang pot at ang desperasyon na makuha ang aking pirma. Tumingin ako sa susi sa aking kamay at pagkatapos ay sa bintana sa itaas. Ang aking puso ay tumitibok ng may bagong layunin. Huwag kang mag-alala, Marco, ang sagot ko. Ang boses ko ay matatag at walang bakas ng luha. Lalabas na ako at sisiguraduhin ko na ang pamilyang pinang-arap mo ay matitikman ang bawat sakit na ibinigay niyo sa akin. Ang bawat hakbang ko sa pulang alpombra ay hindi na patungo sa pag-ibig, kundi patungo sa sarili kong libing na nais kong maging muling pagsilang. Napakasaklap isipin na ang taong nagbigay sa iyo ng pinakamatamis na I do ay siya ring bumubulong ng pinakamapait na kamatayan sa iyong pandinig. Dahan-dahan kong ipinasok ang sing ibinigay ni Paolo sa butas ng lock.
Ang marahang tunog ng paglapat ng bakal sa bakal ay tila isang hudyat ng aking paglaya. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Sapat na ang galit na nagpapatigas sa aking kalamnan upang harapin ang hayop na naghihintay sa kabilang panig. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa akin si Marco. Hawak niya ang isang baso ng kristal na may lamang tubig. Ang mukha niya ay punong-puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit nang makita niya ang aking mga mata, malamig, matatag at walang bakas ng luhang inaasahan niya, bahagyang nanginig ang kanyang kamay, sanhi ng marahang pag-alog ng tubig sa loob ng baso. "Nina, salamat at lumabas ka na," ang sabi niya. Pilit na ibinabalik ang malambing na tono sa kanyang boses. "Uminom ka muna. Let's talk peacefully, honey. Masyado lang tayong pagod pareho." "Huwag mo na akong tawaging honey, Marco. Nakakasuka!" ang sagot ko. Ang boses ko ay tila galing sa ilalim ng yelo. Nilampasan ko siya ng hindi kumukurap. Ang bawat haplos ng aking mahabang bridal gown sa sahig ay tila tunog ng isang ahas na naghahanda sa pagsalakay. "Nina, don't be like that. Isipin mo ang sasabihin ni na mama at ng mga bisita sa ibaba." Ang habol niya, ang kanyang boses ay unti-unti nang nawawala ng pasensya. "The party is still going on. Do you want to ruin our reputation on our first night?" Reputation. Iyon lang ang mahalaga sa kanila. Ang maskara ng pagiging perpektong pamilya sa harap ng lipunan ng Maynila. "Tama ka, Marco, ang party," ang sabi ko habang humihinto sa harap ng malaking salamin sa aming kwarto. Inayos ko ang aking belo, ang puting tela ay tila isang baluti na bumabalot sa aking pagkatao. Sayang naman ang rami ng pagkain at mahal na alak kung hindi natin ito tatapusin ng may kasamang espesyal na anunsyo. "Anong ibig mong sabihin?" Ang hinala ay muling gumuhit sa kanyang muka. Lumapit siya at hinawakan ang aking braso ng mahigpit. "Nina, I'm warning you. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Pirmahan mo na ang papers bukas at manahimik ka. Yun lang ang papel mo rito." "Bitawan mo ako," ang utos ko, at sa tindi ng awtoridad sa aking boses, tila nakuryente si Marco kaya nabitawan niya ang aking braso. "Baba tayo, Marco. Hinihintay tayo ng lahat, di ba?" Dahan-dahan kaming bumaba sa grand staircase ng mansion. Mula sa itaas, tanaw ko ang kislap ng mga chandelier at ang tawanan ng mga bisita, mga negosyante, politiko, at malalapit na kaibigan na walang kaalam-alam sa dumi na nakatago sa ilalim ng mga niting ito. Sa gitna ng bulwagan, nakita ko si Doña Esmeralda na nakikipag-usap ng may kasamang malakas na halahak, habang si Clara ay nasa gilid, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang bagong kaharian. Ang bawat hakbang ko pababa ay tila paglapit sa kailaliman ng impyerno. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang may dalang sulo. Inilabas ko ang aking tablet mula sa ilalim ng aking gown at mabilis na pinindot ang go live sa aking social media account. Ang account na may libu-libong followers mula sa business community at media. Itinago ko ang device sa likod ng isang malaking flower arrangement sa gitna ng hagdan. Ang kamera nito ay nakatutok sa amin ni Marco. "Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?" Ang sigaw ni Marco nang makarating kami sa gitna ng bulwagan. Ang lahat ay tumahimik. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay unti-unting nawala. "I just want to thank everyone for being part of this magical night. My wife Nina has something she wants to share with all of you." Tumingin sa akin si Doña Esmeralda nang may mapanuring mata. Tila binabalaan ako sa pamamagitan ng kanyang titig. Si Clara naman ay ngumiti ng nakakaloko. Tila nanonood ng isang biktima na malapit ng katayin. Huminga ako ng malalim. Ang bawat hibla ng aking puso ay tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. "Salamat, Marco," ang simula ko. Ang aking boses ay umalingaw na sa buong bulwagan. "Gusto ko lang magpasalamat sa pamilya Alcacid dahil sa gabing ito, sa mismong gabi ng aking kasal, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at katapatan na palagi nilang ipinagmamalaki." Napansin ko ang bahagyang pagkunot ng no ni Marco. Hindi ito ang script na inaasahan niya. "Alam niyo ba?" ang dugtong ko.
habang dahan-dahang lumalapit kay Clara, na ang aking maid of honor ay napakabait. Sobrang bait niya na pati ang asawa ko, tinulungan niyang pawiin ang pagod sa mismong bridal suite namin kanina lang. Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalat sa bulwagan. Ang katahimikan ay napalitan ng mga gulat na mukha at bulong na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Nina, ano bang pinagsasabi mo? Lasing ka na! Ang sigaw ni Doña Esmeralda habang mabilis na lumalapit sa akin. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at takot. Lasing? O baka naman nahihilo lang sa katotohanan, Mama? Ang sagot ko habang inilalabas ang recorder mula sa aking bulsa at pinindot ang play sa harap ng mikropo na nasa gitna ng stage. Ang boses ni Marco na nagsasabing, "She's just a golden goose," isang tangang ATM, ay umalingaw-ngaw sa buong mansion. Ang bawat salita ay tila isang bala na tumatamas sa bawat taong naroroon. Ang mukha ni Marco ay naging kasing puti ng aking gown. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng gulat at kahihiyan. Si Clara naman ay napasandal sa pader. Pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng mga bisitang nagsisimula ng kumuha ng video. Ngunit ang hindi nila alam, ito ay simula pa lamang. Ang livestream ay pinapanood na ng libu-libong tao sa buong bansa. "This is my gift for you, Marco," ang bulong ko habang tinititigan ko siya ng diretso sa mata. The world is watching. At sa gabing ito, ang pamilyang Alcacid ay hindi na kailanman makakapagtago sa dilim. Biglang, isang malakas na tunog ng pagpito ng sasakyan ng pulis ang narinig mula sa labas ng mansion. Ang mga pulang ilaw ay nagsimulang sumalamin sa mga malalaking bintana. Ang bawat kislap ng chandelier sa bulwagang ito ay tila naging mga matatalim na titig ng mapanghusgang mundo. At ang pulang carpet na nilakaran ko kanina ay tila naging isang ilog ng dugo kung saan nalunod ang danggal ng pamilya Alcacid. Tumigil ang mundo ni Marco. Ang baso ng kristal na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri, pumagsak sa matigas na sahig at nagkawatak-watak sa libu-libong piraso. Ngunit ang tunog ng pagbasag nito ay nalunod sa ingay ng bulungan ng mga bisita. Ang mukha niya, na kanina lang ay puno ng kapalaluan, ay naging isang larawan ng purong takot. "Nina, what have you done?" Ang nauutaw niyang tanong, ang boses ay halos pabulong na dahil sa tindi ng hiya. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa tablet na nakatago sa likod ng mga bulaklak na alam niyang naghatid ng kanyang kamatayan sa buong mundo sa bawat segundong dumadaan. "Kinuha ko lang ang nararapat, Marco," ang sagot ko. Ang boses ko ay matatag at malamig, gaya ng hanging galing sa sementeryo. "Ibinigay ko sa iyo ang katotohanang matagal mo ng pilit na itinatago." Biglang sumugod si Doña Esmeralda patungo sa stage. Ang kanyang marangyang gown ay tila isang balabal ng ahas na kumakalos sa sahig. "Security! Patayin niyo ang kuryente! Kunin niyo ang tablet na yan!" Ang sigaw niya, ang boses ay puno ng desperasyon. "Huwag kayong maniwala sa babaeng ito. Lasing siya. Sinasiraan niya ang pamilya namin." Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat bisita ay nakatutok na ang kanilang mga cellphone sa amin. Kumukuha ng sarili nilang video na agad ding kumakalat sa internet. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na tumatama sa muka ng aking biyenan. Inilalantad ang bawat linya ng kanyang kasamaan sa ilalim ng makapal na makeup. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malalaking pintuan ng mansion. Hindi mga bisita ang pumasok. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakauniporme ng National Bureau of Investigation ang mabilis na naglakad patungo sa gitna ng bulwagan. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martil, yun ang hustisya na tumatama sa bawat sulok ng silid. "Marco Alcacid? Doña Esmeralda Alcacid?" Ang malakas na tanong ng nangunggunang opisyal. "Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Estafa, qualified theft at money laundering ang mga kasong isinampa laban sa inyo." Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. Sa wakas, ang hustisyang matagal ko nang hinihintay ay narito na. Tiningnan ko si Marco na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ng kanyang ina.
Ang lalaking sinamba ko, ang lalaking inakala kong magbibigay sa akin ng kinabukasan, ay isa na lamang duwag na naghahanap ng mapagtataguan. Wait! Hindi ito totoo! Si Nina ang may gawa ng lahat ng ito. Siya ang nag-transfer ng pera. Ang sigaw ni Marco, pilit na itinuturo ang kanyang daliri sa akin habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit. Clara, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo ang totoo. Lumingon ang lahat kay Clara. Ngunit ang ahas na dati niyang kakampi ay wala nang balak na sumama sa kanyang paglubog. Umiiyak si Clara, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng pagliligtas sa sarili. Hindi ko alam ang sinasabi niya, officer. Ang hikbi ni Clara habang dahan-dahang lumalayo kay Marco. Pinilit lang niya ako. Siya at si Doña Esmeralda ang nagplano ng lahat. May mga dokumento ako na magpapatunay na sila ang utak sa likod ng pagnakaw sa kumpanya ni Nina. Ang huling saksak ay nanggaling sa kanyang sariling kalaguyo. Ang pagtataksil sa loob ng pagtataksil, nakita ko ang pagguho ng mukha ni Marco sa huling pagkakataon. Ang put at gulat sa kanyang mga mata ay tila isang apoy na tuluyan ang namatay sa gitna ng ulan. Marco, tapos na ang palabas. Ang sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Inalis ko ang aking wedding ring at dahan-dahang ibinagsak ito sa basag na kristal sa sahig. Ang apelidong Alcacid na ipinagmamalaki nyo ngayong gabi, ito na ang magiging pinakamabigat na tanikala na dadasal nyo, na sana ay hindi niya nalang isinuot. Habang pinoposasan si Marco at Doña Esmeralda sa gitna ng bulwagan, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Paglingon ko, naroon si Paolo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit meron itong halong paghanga. Ate Nina, tapos na po. Ang bulong niya. Tumingin ako sa paligid. Ang mga bisita ay nagsisimula ng umalis, ang kanilang mga muka ay puno ng pandidiri. Ang mansyon na akala ko ay magiging tahanan ko ay isa na lamang malamig at malawak na monumento ng pagkakanulo. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga pulis na inilalabas ang pamilyang sumira sa aking buhay, isang bagong katanungan ang bumabagabag sa akin. Nasaan ang asul na folder na nakita ko sa bag ni Doña Esmeralda? Nawala ito sa gitna ng kaguluhan? At habang tinitingnan ko ang papalayong sasakyan ng pulis, napansin ko ang isang maitim na van na mabilis na humaharurot palayo sa mansyon. Sa loob ng van na yon, isang pares na mga mata ang nakatingin sa akin mula sa dilim. Isang titig na tila nagsasabing hindi pa tapos ang laban para sa mga lupain ng aking mga magulang. Ang katahimikan sa loob ng mansyong ito ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay tila isang malalim na hukay na unting lumalamon sa bawat alaala ng pag-ibig na inakala kong totoo. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na bulwagan. Suot pa rin ang aking maruming bridal gown. Ang mga chandelier na kanina lang ay nagnaningning ay tila mga malamig na mata na lamang na nakatingin sa pagkawasak ng aking buhay. Ang amoy ng natapon na mamahaling alak at mga lantang bulaklak ay humahalo sa hangin. Isang paalala na ang bawat selebrasyon ay may katapusan, lalo na kung ito ay itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Mabilis akong tumakbo patungo sa library, ang lugar kung saan huling nakita ang bag ni Doña Esmeralda. Ang aking mga paa ay humahaplos sa malamig na marmol at ang tunog ng bawat hakbang ko ay umuungal sa katahimikan ng mansyon. Hinalughog ko ang bawat sulok, sa ilalim ng mga lamesa, sa likod ng mga kortina, sa loob ng mga cabinet. Nuit, wala na ang asul na folder. Ang folder na naglalaman ng katotohanan tungkol sa aking mga magulang. Ate Nina? Napalingon ako. Naroon si Paolo, nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at bighati. Hawak niya ang isang piraso ng tela, isang panyo na may burda ng inisyal ng aking ina. Paolo, nakita mo ba ang asul na folder sa bag ni mama mo? Ang tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa tinde ng desperasyon. Kailangan ko yon, Paolo. Buhay ng mga magulang ko ang nakasalalay doon. Yumuko si Paolo at ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanginig. Ate, nakita ko si Clara bago siya sumuko sa mga pulis.
May iniabot siyang gamit sa isang lalaking naka-uniforme ng driver. Iyong lalaking laging kasama ni Kuya Marcos sa mga secret meetings niya sa labas. Mabilis silang umalis lula ng isang itim na van. Napasandal ako sa bookshelf. Ang aking mundo ay muling umikot. Hindi lang pala ang pamilya Alcacid ang kalaban ko. May mas malalim pang sabwatan na nagaganap. At si Clara, ang babaeng akala ko ay biktima rin ng sarili niyang kahinaan, ay bahagi pa rin ng laro hanggang sa huling sandali. Bakit, Paolo? Bakit kailangan nilang gawin ito? Ang pabulong kong tanong habang dahan-dahang dumadaos-dos ang aking katawan sa sahig. Ang bigat ng aking gown ay tila nagiging isang dambuhalang tanikala na humihila sa akin pababa sa kailaliman ng kawalang pag-asa. Lumapit si Paolo at lumuhod sa tapat ko. Hinawakan niya ang aking kamay na may pag-iingat, tila pa isa akong babasaging kristal, na anumang oras ay pwedeng madurog. Ate Nina, hindi lahat ng tao rito ay masama. Pero ang pamilya ko ay nilamon na ng kasakiman. Pero hindi ka mag-isa. Tutulungan kita. Inabot niya sa akin ang panyo ng aking ina. Nakita ko ito sa kotse ni Kuya kagabi. May nakasulat sa loob, ate. Tingnan mo. Dahan-dahan kong binuksan ang panyo. Sa loob nito, may isang maliit na bulsa na itinahi ng maigi. Sa loob niyon ay isang maliit na micro SD card. Ang aking puso ay muling tumibok ng mabilis. Ito na marahil ang huling piraso ng katotohanang nais ipahatid sa akin ng aking mga magulang bago sila nawala sa mundong ito. Kailangan nating makaalis dito, Paolo, ang sabi ko habang pilit na tumatayo. Inayos ko ang aking buhok at pinahiran ang mga luha sa aking pisingi. Ang bawat hibla ng aking takot ay untunting napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Pupunta tayo sa probinsya, kay Lola Amparo. Dun lamang tayo magiging ligtas. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa labas ng mansyon. Ngunit hindi ito tunog ng sasakyan ng pulis. Ang marahang pagpihit ng gulong sa graba ay tila isang babala. Ate, magtago ka! Ang pabulong na utos ni Paolo. Mula sa bintana ng library, nakita ko ang isang matangkad na lalaki na bumaba mula sa isang itim na sedan. Nakasuot siya ng mamahaling Amerikana at ang kanyang tindig ay puno ng otoridad. Tumingala siya sa mansyon at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang kanyang muka. Siya si Ate Valdez, ang abogado ng aking ama na akala ko ay matagal na ring namatay. Bakit siya narito? At bakit ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang biktima na tatapusin ang laban? Ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa micro SD card. Alam kong ang bawat hakbang ko simula ngayon ay tila paglalakad sa ibabaw ng isang manipis na yelo. Isang maling galaw at tuluyan na akong lalamunin ng dilim na pumatay sa aking pamilya. Ang makakita ng isang multo mula sa nakaraan sa gitna ng aking pagkawasak ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Isang paalala na ang mga lihim na ibinaon sa limot ay muling babangon upang bawiin ang kanilang nararapat na pwesto. Nakatayo ako sa likod ng makapal na kortina ng library. Ang aking hininga ay tila isang manipis na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Ang lalaking bumaba mula sa itim na sasakyan, si Ate Valdez, ay dahan-dahang naglalakad patungo sa pintuan ng mansyon. Ang bawat pagtapak ng kanyang sapatos sa graba ay tila isang mabigat na pintig sa aking sentido. 10 taon na ang nakalilipas mula nang ibalita sa amin na namatay siya sa isang aksidente sa dagat. Ilang araw lamang matapos ilibing ang aking mga magulang. Ate Nina, kilala mo ba siya? Ang pabulong na tanong ni Paolo. Ang kanyang boses ay puno ng takot habang nakasilip din sa bintana. Siya ang huling taong nakakaalam ng tunay na testamento ni Papa, Paolo. Ang sagot ko. Ang aking boses ay tila galing sa isang malalim na balon. Naramdaman ko ang lamig ng micro SD card sa loob ng aking palad. Ito ang huling piraso ng katotohanan. At ngayon, ang taong dapat ay matagal nang wala ay narito buhay na buhay at naglalakad sa kuta ng aking mga kaaway. Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay umalingaw
Now sa buong mansyon na tila isang babala. Hindi nagtagal. Ang bawat hakbang sa hagdanan ay tila isang dambuhalang pabigat na papalapit sa kinaroroonan namin. Nena? I know you're here. Don't hide from me, Iha. Ang boses ni Ate Valdez ay malalim at kalmado, ngunit meron itong kakaibang talim na nagpapatayo ng aking mga balahibo. Lumabas ako mula sa likod ng kortina. Suot pa rin ang aking puting gown na ngayon ay punong-puno na ng dumi at alikabok, isang maruming simbolo ng isang kasal na naging isang libing. Ate Valdez, paano? Ang tanging lumabas sa aking bibig. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang mukha. Naghahanap ng anumang senyal, na siya ay isang ilusyon lamang. Tumigil siya sa may pintuan ng library. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa bawat sulok ng silid bago tumigil sa akin. Masyadong mahaba ang kwento, Nina. Ngunit sapat na ang sabihing ang pamilya Alcacid ay hindi lang basta mga magnanakaw. Sila ay mga mamamatay tao na gumamit sa akin upang burahin ang bakas ng iyong mga magulang. At ngayon, kailangan ko ang asul na folder na nasa mansyong ito bago pa ito mapunta sa kamay ng mga taong mas masahol pa kay Marco. Wala na rito ang folder, attorney. Ang sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, pilit na itinatago ang aking panginginig. Kinuha na ito ng mga tauhan ni Marco. At kung totoo man ang sinasabi niyo, bakit nayang lang kayo nagpakita? Bakit hinayaan niyong mabulok ako sa kasinungalingan ng mga Alcacid? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil ang katotohanan, Nina, ay may sariling oras. At ang oras na iyon ay nagsimula ng cancelsin mo ang transfer ng pera kanina. You triggered a domino effect na hindi mo pa naiintindihan. Biglang narinig namin ang tunog ng muling pagharurot ng mga sasakyan sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang isa. Maraming sasakyan ang pumarada sa labas ng mansyon at ang tunog ng mabilis na pagbukas ng mga pinto ng kotse ay tila isang paglusob ng isang hukbo. Nahanap na nila tayo. Ang pabulong na sabi ni Ate Valdez. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Nina, listen to me carefully. Ang kumpanya mo, ang pera mo, barya lang yon kumpara sa kung ano ang nakatago sa lupain niyo sa probinsya. Yon ang dahilan kung bakit ka pinakasalan ni Marco. Yon ang dahilan kung bakit nila pinatay ang mga magulang mo. Hinawakan niya ang aking balikat ng mahigpit. Paulo, dalhin mo ang ate mo sa secret passage sa likod ng library. May sasakyang naghihintay sa likod ng bakod. Kailangan niyo nang makaalis bago sila pumasok dito. Sino sila, attorney? Ang tanong ko, ang aking puso ay tila sasabog na sa tindi ng kaba. The real masters of the Alcacids, ang sagot niya habang inilalabas ang isang baril mula sa loob ng kanyang Amerikana. Ang mga taong hindi marunong maawa. Go, Nina! Now! Tumakbo kami ni Paolo patungo sa likod ng mga malalaking bookshelves. Narinig ko ang malakas na paghampas ng pangunahing pinto sa ibaba. Ang tunog ng pagkakawasak ng kahoy ay umabot hanggang sa kinaroroonan namin. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na tunog ng mga yabag na mabilis na umaakyat sa hagdan. Habang hinihila ako ni Paolo sa loob ng madilim na lagusan, lumingon ako sa huling pagkakataon kay Ate Valdez. Nakatayo siya roon, tila isang bantay sa gitna ng unos. Isang tanong ang nananatili sa aking isipan. Kakampi ba siya? O isa lang siyang bagong uri ng panganib? Nang maisara namin ang lihim na pinto, binalot kami ng purong kadiliman. Ang tanging naririnig ko ay ang mabigat na paghinga ni Paolo at ang boses ni Marco na umalingaw-ngaw mula sa labas ng library, puno ng galit at desperasyon. Nina! I know you're in there! Hinding-hindi ka makakalabas ng mansyong ito ng buhay! Sa loob ng kadiliman, inilabas ko ang micro SD card. Ito na ang huling balako. Kung hindi ako makakalabas dito, kailangang malaman ng mundo ang katotohanan. Ngunit paano ako magtitiwala kung ang bawat taong akala ko ay patay na ay bumabalik at ang bawat taong akala ko ay mahal ako ay handa akong patayin? Ang bawat hakbang ko sa loob ng madilim na lagusang ito ay tila paglalakad sa isang libingan ng mga pangarap, kung saan ang bawat hininga ay amoy alikabok ng pagkakanulo. Malamig ang pader na kinakapitan ko.
habang hinihila ako ni Paolo sa gitna ng kadiliman. Ang aming mga yabag sa lupang sahig ay tila mga mahinang bulong na nagmamakaawa na huwag kaming marinig ng mga taong nasa itaas. Nararamdaman ko ang bawat hibla ng aking bridal gown na sumasabit sa mga ugat ng puno at matatalim na bato. Tila ba maging ang suot ko ay ayaw akong paalisin sa impyernong ito. Ate Nina, dahan-dahan lang po, malapit na tayo sa dulo. Ang pabulong na sabi ni Paolo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka anumang oras ay gumuho ang lagusang ito o kaya ay maabutan kami ni Marco. Mahigpit ang hawak ko sa micro SD card sa loob ng aking bulsa. Ito na lamang ang natitirang piraso ng aking pagkatao. Sa bawat pintig ng aking puso, naalala ko ang mukha ni Ate Valdez. Sino ang mga taong tinutukoy niya? Kung ang pamilya Alcacid ay mga asong ulo lamang, sino ang may-ari ng kadenang humahawak sa kanila? Nang marating namin ang dulo ng lagusan, itinulak ni Paolo ang isang tumpok ng mga tuyong dahon at sanga na nakatakip sa labasan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aking mukha, isang malupit na paalala na sa labas ng mansyong ito, wala na akong tahanang babalikan. Narito kami sa dulo ng malawak na hardin, malayo sa mga ilaw ng mansyon, ngunit tanaw ko pa rin ang anino ng mga taong nagkakagulo sa loob. Ate, ayun ang sasakyan. Itinuro ni Paolo ang isang lumang truck na nakaparada sa gilid ng bakod. Malayo sa mga itim na sedan na nakita namin kanina. Ngunit bago pa kami makahakbang, isang matalim na liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa aming mga mata. Ang tunog ng pagpihit ng gatil, yun ang baril ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, mas malakas pa sa tibok ng aking puso. Akala niyo ba ay ganun kadali ang takasan ng pamilyang ito? Ang boses na iyon. Hindi kay Marco, hindi kay Ate Valdez. Ito ay boses ng isang babae, malamig, matikas at puno ng awtoridad. Mula sa dilim lumabas si Clara. Ngunit wala na ang kanyang suot na maid of honor gown, nakasuot na siya ng itim na leather jacket at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot o hiya. Ang baril na hawak niya ay nakatutok ng diretso sa aking no. Clara, akala ko ba ay hinuli ka na ng mga pulis? Ang nauutal kong tanong, ang aking buong katawan ay nanigas sa gitna ng hardin. Tumawa siya, isang tunog na tila mga tuyong dahon na niyuyurakan. Pulis? Nena, masyado kang bilib sa batas. Ang batas ay para sa mga taong may prinsipyo. Kami ang gumagawa ng sarili naming batas. Si Marco at ang nanay niya, mga palamuti lang sila. Ako ang tunay na pinadala rito para bantayan ang kumpanya mo at ang lupain ng mga magulang mo. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. Ibigay mo sa akin ang micro SD card, Nina. Alam ko na nasa iyo yan. Ibigay mo yan sa akin at baka hayaan ko pang mabuhay ang batang yan. Ang sabi niya sabay turo ng baril kay Paolo na ngayon ay nakaharang sa harap ko. Ate Nina, wag! Wag mong ibigay sa kanya! Ang sigaw ni Paolo. Ngunit isang malakas na sampal mula sa kabilang kamay ni Clara ang nagpatahimik sa kanya. Bumagsak si Paolo sa damuhan at ang tunog ng kanyang pagdaing ay tila isang kutsilyong humiwa sa aking kaluluwa. Tama na! Ang sigaw ko. Ang mga luha ng galit ay tuluyan ng umagos sa aking mga pisingi. Ibibigay ko na. Huwag mo lang saktan ang kapatid ni Marco. Inilabas ko ang micro SD card mula sa aking bulsa. Ang liwanag ng buwan ay sumalamin sa maliit na plastik na iyon, ang tanging ebidensya ng pagkamatay ng aking mga magulang. Yan ang matalinong desisyon, Nina. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang paborito naping biktima dahil sa sobrang bait mo. Ang uyang ni Clara habang dahan-dahang inaabot ang card. Ngunit bago pa mahawakan ni Clara ang card, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig namin mula sa kalsada. Hindi sirena ng pulis, kundi isang mas malakas at mas nakakatakot na tunog. Isang emergency broadcast mula sa malalaking speaker ng barangay sa malapit. Attention! May nagaganap na sunog sa Alcacid Mansion. Lahat ng residente ay inuutusang lumayo. Lumingon kami sa direksyon ng mansion. Isang dambuhalang apoy ang biglang sumiklab mula sa library. Ang mga pulang dila ng apoy ay mabilis na lumalamon sa bintana kung nasaan kami kanina lang.
Ang mansyong naging simbolo ng aking mga pangarap ay isa na ngayong naglalagablab na impyerno. Sa gitna ng pagkagulat ni Clara, narinig ko ang boses ni Marco na sumisigaw mula sa loob ng nasusunog na gusali. Clara! Hindi mo ako pwedeng iwan dito! Nangako ka! Ang mukha ni Clara ay naging maputla. Tumingin siya sa mansion, pagkatapos ay sa akin, at sa micro SD card na hawak ko. Sa sandaling yon, isang mabilis na desisyon ang kailangan kong gawin. Ang apoy ay mabilis na kumakalat, at ang init nito ay nararamdaman ko na sa aking balat. Ito na ba ang katapusan ng pamilya Alcacid? O ito ang paraan nila para burahin ang lahat ng ebidensya, kasama na ako? Ang bawat dila ng apoy na lumalamon sa mansyong iyon ay tila mga alaala ng aking katangahan na unti-unting nagiging abo. Ngunit ang init na nararamdaman ko ay hindi nagmumula sa sunog, kundi sa pot na nagpapatigas sa aking puso. Ang langit ay naging kulay kahel at itim. Ang usok ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa buwan, habang ang bawat paglagutok ng mga nasusunog na kahoy ay naghahatid ng kilabot sa aking buong katawan. Tiningnan ko ang mansyong dati ay pangarap ko. Ngayon ay naging isang dambuhalang siga ng pagkakanulo. Clara! Tulungan mo ako! Hindi ko mabuksan ang pinto! Ang sigaw ni Marco mula sa ikalawang palapag ay puno ng purong desperasyon. Ang anino niya ay gumagalaw sa gitna ng naglalagablab na bintana, tila isang ligaw na kaluluwa na sinusulog sa impyerno. Sandaling natigilan si Clara. Ang baril na nakaturo sa akin ay bahagyang bumaba. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang mga mata, ang kasakiman para sa micro SD card o ang takot na mamatay ang kaisa-isang tao na nakakaalam kung nasaan ang iba pang mga ebidensya. Ibigay mga sa akin yan, Nina. Wala ka ng takasan! Ang muling sigaw ni Clara. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay nanginginig na rin. Hindi ako sumagot. Sa halip, mabilis kong tiningnan si Paolo na nasa damuhan. Paolo, tumakbo ka na! Pumanta ka sa truck! Ang pabulong kong utos. Ngunit bago pa makakilos ang sinuman sa amin, isang malakas na pagsabog ang naganap mula sa kusina ng mansyon. Ang bawat salamin ng bintana ay nagkadurog-durog at ang mga piraso nito ay tila mga kristal na ulan na bumabagsak sa paligid. Ang init ay naging mas matindi, sapat na para mapaatras si Clara ng ilang hakbang. Marco! Ang sigaw ni Clara, at sa sandaling iyon ng kanyang pagkataranta, mabilis kong itinapon ang micro SD card sa madilim na bahagi ng mga halaman. Wala na, Clara! Wala na ang hinahanap mo! Ang sigaw ko habang pilit na tumatayo at hinahila si Paolo. You bitch! Ang bulyaw ni Clara at muli niyang itinutok ang baril sa akin. Ngunit bago pa niya mabitawan ng gatilyo, isang matikas na sasakyan ang biglang humarurot papasok sa hardin at papatalsik ng mga putik at damo. Huminto ang sasakyan sa pagitan namin at ni Clara. Bumukas ang pinto at lumabas si Ate Valdez. Ang kanyang muka ay puno ng uling at dugo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Mina! Sakay! Nayon na! Ang utos niya. Attorney, paano si Marco? Paano ang mga tao sa loob? Ang tanong ko, kahit na ang puso ko ay punong-puno ng galit. Huli na para sa kanila, Nina. Ang apoy na yan ay hindi aksidente. Ito ang paraan ng Real Masters para burahin ang lahat ng bakas, pati na ang pamilya Alcacid, ang malamig na sagot ni Ate Valdez. Tumingin ako sa bintana ng mansyon. Nakita ko ang huling sulyap ni Marco bago tuluyang gumuho ang kisame ng library. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin, puno ng pagsisisi o baka ng sumpa. Hindi ko na malalaman kailanman. Mabilis kaming sumakay ni Paolo sa sasakyan ni Ate Valdez. Habang mabilis kaming lumalayo, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Clara na nakatayo sa gitna ng hardin, mag-isa, habang ang mansyon ay tuluyan ng nilalamon ng apoy. Ang kanyang baril ay nakababa na, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Saan tayo pupunta, attorney? Ang tanong ko habang yakap-yakap ko ang nanginginig na si Paolo. Sa probinsya, Nina. Kay Lola Amparo. Ang sagot niya habang mabilis na nagmamaneho palayo sa Maynila.
Doon mo malalaman ang tunay na halaga ng dugong nananalaytay sa iyong mga ugat. At doon mo rin sisimulan ang muling pagkabuhay ng iyong pamilya. Napasandal ako sa upuan. Ang aking bridal gown ay punong-puno na ng uling at punit-punit. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang panata. Ang apoy na sumunog sa aking nakaraan ay siya ring magsisilbing liwanag sa aking madilim na kinabukasan. Ngunit habang tinitingnan ko ang micro SD card na palihim kong naitago sa loob ng aking palad, dahil ang itinapon ko kanina ay isang peking card lamang, alam kong ang laban ay kasisimula pa lamang. Ang bawat pulgada ng puting sutla ng aking gown ay tila naging isang mapa ng mga abo at uling, isang maruming saksi sa pagkamatay ng isang bersyon ng aking sarili na kailanman ay hindi na muling mabubuhay. Ang dilim ng gabi sa labas ng bintana ng sasakyan ay tila isang malapot na tinta na bumabalot sa bawat dinaanan naming kalsada palayo sa Maynila. Ang tanging naririnig sa loob ng sasakyan ay ang mahinang paghinga ni Paolo na nakatulog na sa aking balikat dahil sa sobrang pagod at takot. Ang bawat luhang natuyo sa kanyang mga pisngi ay tila isang sumbat sa akin, isang paalala na sa gitna ng aking paghihiganti, may mga inosenteng buhay na nadamay sa apoy ng pot ng pamilya Alcacid. Tinitigan ko ang aking mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito. Ang amoy ng usok ay nakakapit pa rin sa aking balat. Nanunuot sa aking ilong, tila ba kahit gaano kalayo ang takbuhin namin, ay hindi ko matatakasan ang imahe ni Marco sa gitna ng naglalagablab na library. Ate Valdez, sabihin niyo ang totoo. Ang pabulong kong sabi. Ang aking boses ay basag at puno ng pagod. Sino ba talaga ang mga taong tinutukoy niyo? Bakit kailangang dumanak ang dugo para sa lupain ng mga magulang ko? Hindi ba sapat na nakuha na nila ang kumpanya? Ang abogado ay hindi lumingon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa madilim na kalsada. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa dashboard ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay tila inukit sa matigas na bato. Walang emosyon, walang bakas ng panghihinayang. Nina, ang kumpanya mo ay parang isang maliit na tindahan lang kung ikukumpara sa nakatago sa ilalim ng lupa ng San Ildefonso. Ang kanyang malamig na tugon. Ang akala mo ay simpleng lupang sakahan. Yun pala ay mayaman sa rare earth minerals na kailangan ng malalaking korporasyon sa labas ng bansa. Ang iyong ama, hindi siya namatay dahil sa aksidente sa negosyo. Namatay siya dahil tumanggi siyang ibenta ang kaluluwa ng kanyang lupain sa mga taong sumusuporta sa mga Alcacid. Naramdaman ko ang muling paghapdi ng aking mga mata. Ang bawat alaala ng aking ama, ang kanyang tawa, ang kanyang mga payo, ang kanyang pagmamahal sa kalikasan, ay tila muling pinatay ng katotohanan ito. Pinatay siya dahil sa kasakiman ng mga taong itinuring niyang kaibigan. At ang micro SD card na ito? Ang tanong ko habang kinakapa ang maliit na bagay sa aking palad. Ano ang laman nito? Iyan ang huling mensahe ng iyong ama. Isang video confession ng taong inutusan nilang sumabotahe sa preno ng sasakyan nila. Ang sagot ni Valdez. Ngunit higit pa ron, nandoon ang mga digital signatures na magpapatunay na ang lahat ng paglilipat ng titulo ay ilegal at pinilit. Kapag nabuksan yan, hindi lang ang mga Alcacid ang babagsak. Maraming malalaking pangalang sa gobyerno at negosyo ang makakasama sa kanila sa bilangguan. Dahan-dahan kaming pumasok sa isang masikip na kalsada na napapalibutan ng matatayog na puno ng nara at kawayan. Ang amoy ng sariwang lupa at basang damo ay nagsimulang pumalit sa amoy ng usok. Malapit na kami. Ang ancestral house ni Lola Amparo ay nakatayo sa dulo ng kalsadang ito. Isang lumang bahay na bato na tila isang matandang bantay sa gitna ng katahimikan ng probinsya. Nang huminto ang sasakyan, bumukas ang ilaw sa balkonahe ng bahay. Isang matandang babae ang dahan-dahang lumabas, nakasuot ng barot saya. Ang kanyang puting buhok ay tila isang korona ng karunungan sa ilalim ng dilaw na ilaw. Si Lola Amparo. Mabilis akong bumaba ng sasakyan. Binaliwala ang bigat ng aking gown na ngayon ay putik-putik na. Tumakbo ako patungo sa kanya at lumuhod sa kanyang harapan. Ang aking mga hikbi ay tuluyan ng kumawala. Lola? Lola? Wala na po sila. Wala na ang lahat.
Ang iyak ko habang yakap-yakap ang kanyang mga binti. Hinaplos ni Lola Amparo ang aking buhok, ang kanyang mga kamay ay magaspang ngunit puno ng init na tila ba ang bawat haplos niya ay naglalagay ng benda sa aking mga sugat. Tahan na, Nina. Alam ko, Apo, matagal ko nang alam na darating ang gabing ito. Ang gabi ng paglilinis sa pamamagitan ng apoy. Inangat niya ang aking mukha at tinitigan ako ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay walang takot. Tanging isang malalim na determinasyon ang nakikita ko ron. Ngunit kailangan mong malaman ang isang bagay, Nina. Ang pabulong niyang sabi, sapat na para marinig ko lamang. Ang micro SD card na hawak mo, hindi yan ang ebidensyang magpapabagsak sa kanila, Apo. Yan ay isang susi lamang patungo sa isang pintuan na matagal na nating hindi binubuksan. Napatitig ako kay Lola Amparo. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa kanyang mga mata na tila may nakatagong lawa ng mga lihim. Ang micro SD card sa aking palad ay tila naging mas mabigat, mas mainit. Tila ba may sarili itong pintig na sumasabay sa kaba ng aking dibdib? Anong ibig ninyong sabihin, Lola? Ang pabulong kong tanong. Sabi ni attorney, nandoon ang lahat ng patunay ng krimen ni Marco. Ang ebidensya ay hindi lamang mga digital na dokumento, Nina. Ang sagot ni Lola habang dahan-dahan akong inaalalayan patungo sa loob ng bahay. Ang tunay na katotohanan ay nakasulat sa dugo at nakabaon sa ilalim ng mga pundasyon ng San Ildefonso. Ang hawak mo ay ang code para buksan ang vault na ipinaubay sa akin ng iyong ama bago siya mawala. Pumasok kami sa loob ng ancestral house. Ang amoy ng lumang kahoy at tuyong yilang-yilang ay bumalot sa akin. Isang pamilyar na yakap na tila nagsasabing ligtas na ako, kahit panandalian lamang. Ibinaba ni Ate Valdez ang natutulog pa ring si Paolo sa isang antigong sofa na gawa sa Nara. Ang bawat kilos ng abogado ay maingat, ngunit mapapansin ang kanyang panakanakang pagtingin sa bintana. Tila ba binabantayan ang bawat paggalaw ng mga dahon sa labas? Attorney, kailangan nating magmadali. Ang sabi ni Lola Amparo habang binubuksan ng isang nakatagong pinto sa ilalim ng malaking hagdanan. Alam ng mga taong yon kung nasaan ang San Ildefonso, hindi magtatagal at susundan nila ang usok ng sunog hanggang dito. Dinala kami ni Lola sa isang silid na tila naging tambakan na ng mga lumang gamit. Ngunit sa gitna niyon ay may isang malaking salamin na may nakauit na disenyo ng mga rosas. Ipinasok ni Lola ang micro SD card sa isang maliit na slot na nakatago sa likod ng frame ng salamin. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng mga gears ang narinig sa katahimikan ng gabi. Ang salamin ay dahan-dahang gumalaw, inilalantad ang isang maliit na compartment. Sa loob niyon ay may isang lumang recorder at isang makapal na bundle ng mga sulat na may selyo ng gobyerno. Ito ang huling habili ng iyong ama, Nina, ang sabi ni Lola. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa tinde ng emosyon. Hindi niya ibinenta ang lupa dahil alam niyang ang minerals na nandoon ay gagamitin sa paggawa ng mga armas. Ang pamilya Alcacid ay mga tauhan lamang ng isang malaking sindikato ng armas sa Asia. Ang kumpanya mo ay ginamit nila para i-launder ang pera mula sa mga illegal na transaksyong ito. Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. Napaupo ako sa sahig. Ang aking bridal gown ay tila isang malaking puting basura na nakakalat sa paligid. Ang lahat ng aking tagumpay, ang lahat ng aking pinaghirapan, ay itinayo pala sa ibabaw ng mga bangkay at mga illegal na armas. Kaya ba nila pinatay sina Papa? Ang tanong ko. Ang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit ng puso, kundi dahil sa tindi ng pagkamuhi. Apo. Dahil ang lupang ito ang tanging hadlang sa kanilang operasyon, ang sagot ni Lola. Biglang narinig namin ang isang malakas at marahas na kalabog mula sa labas ng bahay. Ang tunog ng pagbasag ng mga paso sa balkona ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nandito na sila! Ang malamig na sabi ni Ate Valdez habang mabilis na inilalabas ang kanyang baril. Nina, pumasok kayo ni Lola sa loob ng compartment. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Paano si Paolo? Ang sigaw ko habang tinitingnan ang bata na nagising na dahil sa ingay. Ang mga mata ni Paolo ay puno ng takot. Tila hindi niya alam kung nasaan siya
at kung bakit may hawak na baril ang abogado. Ako na ang bahala sa kanya. Go! Ang utos ni Valdez. Ngunit bago pa kami makakilos, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng pintuan. Isang boses na dapat ay kasama ng natupok sa apoy ng mansyon sa Maynila. Nina, alam kong nandyan ka. Huwag mong isipin na ang apoy ay sapat na para tapusin ang lahat. May mga utang ka pa sa akin na kailangang bayaran ng dugo. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang boses na yon, ito ay boses ni Clara. Ngunit hindi na ito ang Clara na aking kaibigan. Ang boses niya ay tila galing sa isang halimaw na muling nabuhay mula sa kailaliman ng lupa. Kasunod nito ay ang tunog ng sunod-sunod na pagkabasag ng mga bintana sa buong bahay. Ang katahimikan ng San Ildefonso ay tuluyan ng winasak ng isang madilim na puwersa na hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang huling piraso ng aking buhay. Ang bawat pagbasag ng bintana ay tila mga hiyaw na mga kaluluwang matagal nang nananahimik sa San Ildefonso. Isang marahas na paalala na ang dilim ay hindi natatapos sa pagsikat ng araw kung ang mga halimaw ay marunong maglakad sa liwanag. Napatakip ako ng bibig upang pigilan ang isang malakas na tili. Ang tunog ng mga nabasag na kristal na tumatama sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, kasunod ng mabibigat na yabag na mga bota sa balkona. Ang amoy ng basang lupa at pulbura ay humalo sa bango ng matatandang kawayan. Valdez, ibigay mo na sa amin ang babae at ang bata. Ang boses ni Clara ay malamig, walang bakas ng emosyon. Tila ba ang pagkamatay ni Marco sa apoy ay wala lang sa kanya? You're outnumbered. Huwag mo nang hintayin na maging abore ng bahay na ito. Hinding-hindi niyo sila makukuha! Ang sigaw ni Ate Valdez. Narinig ko ang mabilis na pag-atras ng bakal ng kanyang baril, isang tuyong tunog na nagpapahiwatig ng handang pakikipagtuos. Hinarap ako ni Lola Amparo. Ang kanyang mga kamay, bagamat kulubot, ay matatag na humawak sa aking mga balikat. Nina, Apo, makinig ka. Ang compartment na ito ay may lihim na lagusan pababa sa silong. Doon matatagpuan ang lumang vault ng iyong ama. Gamitin mo ang iyong dugo, ang iyong palad, yon ang biometric key na hindi nila kailanman mananakaw. Lola, paano po kayo? Hindi ko kayo iiwan dito. Ang pabulong kong pagtangis, habang ang aking mga luha ay muling dumadaloy, pinabasa ang maruming tela ng aking bridal robe. Ako na ang bahala rito, Nina. Ako ang huling bantay ng San Ildefonso. Isama mo si Paolo. Ang batang yan ang magiging saksi sa lahat ng dumi ng kanyang pamilya. Ang utos ni Lola habang itinatulak ako sa madilim na butas sa ilalim ng hagdanan. Hiniila ko si Paolo, na ang mga mata ay nananatiling nakapako sa pintuan, tila hindi pa rin makapaniwala na ang babaeng itinuring niyang bahagi ng pamilya ay ang siyang may hawak ng baril sa labas. Ate Nina? Si Kuya Marco? Totoo bang wala na siya? Ang tanong niya, ang boses ay tila isang maliit na bata na nawawala sa dilim. Paolo, kailangan nating mabuhay. Iyan lang ang tanging paraan para mabigyan ng hustisya ang lahat. Ang sagot ko habang dahan-dahan kaming bumababa sa madilim at maalikabok na silong. Sa itaas, narinig ko ang malakas na paghampas ng pangunahing pinto. Ang tunog ng pagkakawasak ng matigas na kahoy ay tila isang hudyat ng digmaan. Sumunod ang sunod-sunod na matatalim na putok ng baril na nagmula sa library. Ang bawat putok ay tila isang tusok sa aking puso. Attorney! Lola! Ang sigaw ko sa aking isipan, ngunit pinili kong manatiling tahimik para sa kaligtasan ni Paolo. Nakarating kami sa dulo ng silong, kung saan nakatayo ang isang dambuhalang pader na gawa sa purong asero at bato. Ito ang vault. Sa gitna nito ay may isang ukit ng palad ng tao, ang biometric lock na sinasabi ni Lola. Nanginginig ang aking kamay habang inilalapat ko ang aking palad sa malamig na bakal. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang isang manipis na tusok sa aking daliri. Isang karayom na kukuha ng sample ng aking dugo. Isang mahinang ugong ng kuryente ang dumaan sa pader at ang mga dambuhalang gear sa loob ay nagsimulang umikot nang may mabigat at malalim na tunog. Bumukas ang vault. Ngunit hindi ginto o pera ang tumambad sa akin. Sa loob, nakapaligid ang mga screen ng computer na otomatikong bumukas
Nagpapakita ng mga satellite images at mga listahan ng mga pangalan na hindi ko inaasahan. At sa gitna ng silid may isang video na nagsimulang mag-play. Mukha ito ng aking ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang matinding pag-asa. Nina, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Ang kumpanya, ang lupain, lahat na yun ay pain lamang. Ang tunay na kayamanan na itinatago natin ay ang katotohanan tungkol sa mga taong nagpapatakbo sa bansang ito mula sa anino. Ang micro SD card mo ay ang trigger para sa Protocol Omega. Isang click lang at ang lahat ng dumi nila ay ipapadala sa bawat major news outlet sa buong mundo. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang kapangyarihan na hawak ko ngayon ay sapat na para pabagsakin ang isang gobyerno o sapat para maging mitsa ng aking sariling kamatayan. Biglang narinig ko ang isang mahinang paglakad mula sa likuran namin sa loob mismo ng vault. Napakagandang mensahe, Nina. Sayang nga lang at hindi mo na magagawang i-click ang trigger na yan. Lumingon ako. Nakatayo sa anino ng pinto ng vault si Ate Valdez. Hawak niya ang kanyang baril, ngunit hindi ito nakaturo sa labas. Nakaturo ito ng diretso sa akin. Attorney? Bakit? Ang tanong ko, ang aking mundo ay muling gumuho sa huling pagkakataon. Dahil ang Protocol Omega ay hindi para sa hustisya, Nina. Ang sabi niya habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagkampi. Yan ang listahan ng aming mga kliyente. At ako ang tunay na tagapag-ingat ng mga lihim na ito. Salamat sa pagbubukas ng pinto para sa akin. Narinig ko ang tunog ng pagpihit ng doorknob sa itaas niyang silong. Ang boses ni Clara ay narinig mula. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama siyang tawanan. Good job, Valdez. Sabi ko na nga ba, ang pag-ibig ni Nina sa mga magulang niya ang magdadala sa atin sa loob. Ang huling piraso ng tiwala na iningatan ko sa aking puso ay tila isang babasaging kristal na binalibag sa semento. Durog, pira-piraso at hinding-hindi na muling mabubuo pa. Nakatitig ako sa dulo ng baril ni Ate Valdez. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng karunungan at pagkalinga, ay tila naging mga butas ng kadiliman na walang kaluluwa. Sa likuran niya, dahan-dahang pumasok si Clara sa loob ng vault. Ang kanyang mga hakbang ay may kasamang tunog ng tagumpay. Ang bawat pagtapak ng kanyang sapatos sa bakal na sahig ay tila isang kuko na kumakalos sa aking pagkatao. Thank you, Nina. You really are your father's daughter. Ang uyam ni Clara habang hinahaplos ang isa sa mga computer screen. Masyadong tapat, masyadong mapagmahal, at dahil doon, napakadaling paikutin. Valdez here has been waiting for years to get inside this room. All we needed was your blood and your desperation. Bakit, attorney? Ang pabulong kong tanong, ang aking boses ay basag, halos isang hangin na lamang. Itinuring kayong pamilya ni Papa. Kayo ang huling taong pinagkatiwalaan niya. At yon ang pinakamaling desisyon na ginawa niya, Nina. Ang malamig na sagot ni Valdez. Ang katapatan ay hindi nakakapagbayad ng mga utang. Ang impormasyong narito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. With this, we don't just own the Alcacid Holdings, we own the people who run this country. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Paolo sa aking bridal gown. Ang batang ito, na wala namang kinalaman sa dumi ng matatanda, ay nanginginig sa takot sa aking tabi. Tiningnan ko ang screen kung nasaan pa rin ang mukha ni Papa. Ang kanyang mga mata sa video ay tila nakatingin ng diretso sa akin. Tila may ibinubulong na hindi ko pa naririnig. Ate Nina, sorry po, ang hikbi ni Paolo. Dapat hindi na tayo bumaba rito. Sa sandaling yon, may napansin ako sa gilid ng screen. Isang maliit na icon ng isang orasan na dahan-dahang tumatakbo. Counting down. Naalala ko ang huling sinabi ni Papa sa video. Ang micro SD card mo ay ang trigger. Hindi lang ito susi para buksan ang vault. Ito ay metsa ng isang bomba. Isang bombang impormasyon. Ibigay mo na sa akin ang control tablet, Nina. Huwag mo nang hintayin na dumanak ang dugo sa harap ng batang yan. Ang utos ni Valdez habang humahakbang papalapit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang luha sa aking mga mata ay natuyo, pinalitan ng isang matinding liwanag ng pagpapasya.
Alam niyo ba kung bakit hindi ito kailanman nakuha ng mga Alcacid? Dahil ang tunay na kayamanan ng mga magulang ko ay hindi ang lupang ito, kundi ang kanilang danggal. "What are you doing?" ang sigaw ni Clara nang makita niyang mabilis kong pinindot ang Execute Protocol Omega sa screen. "Sinasabi niyo na ang impormasyong ito ay para sa inyong mga kliyente?" Ang hamon ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa loob ng vault na tila isang kulog. "Well, na yon, ang buong mundo na ang kliyente niyo." Isang mabilis na serya ng mga notification ang lumitaw sa lahat ng screens. Uploading to public servers, live broadcast initiated, global leak in progress. "Hayop ka!" ang sigaw ni Valdez. Itinutok niya ang baril, ngunit bago pa siya makapagpaputok, ang buong vault ay niyanig ng isang malakas na ugong. Ang mga pinto ng asero ay nagsimulang magsara ng kusa. Ito ang huling depensa ni Papa. Isang lockdown na walang sinumang makakalabas maliban kung may panlabas na override mula sa mga otoridad. Nataranta si Clara at Valdez. Pilit nilang pinindot ang mga keyboard, ngunit ang system ay nakalock na. Sa gitna ng kaguluhan, narinig namin ang tunog ng mga sirena ng pulis sa itaas ng silong. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito basta lokal na pulis, kundi ang mga otoridad na kanina ko pa tinawagan gamit ang tablet bago pa kami pumasok sa vault. "Tapos na ang laro nyo," ang sabi ko habang niyayakap si Paolo. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Nang tuluyang mabuksan ang vault ng mga tunay na otoridad, tumambad sa kanila ang 2 kriminal na nagkakagulo sa takot at isang babaeng suot ang punit-punit na bridal gown, hawak ang kamay ng isang inosenteng bata. Lumipas ang 6 na buwan. Nakatayo ako sa balkona, ng aming ancestral house sa San Ildefonso. Ang hangin ay amoy sariwang palay at mga bulaklak ng kawayan. Wala na ang puting gown. Nakasuot na ako ng simpleng bestida. Ang aking buhok ay malayang hinahampas ng hangin. Ang pamilya Alcacid ay tuluyan ng gumuho. Si Doña Esmeralda, Clara at Ate Valdez ay nahaharap sa mga kasong hindi nila kailanman matatakasan. Ang balita tungkol sa Protocol Omega ay nyanig ang bansa, nagpabagsak sa mga tiwaling opisyal at nagbigay ng katarungan sa libu-libong biktima ng sindikato ng armas. Si Paulo? Pinili niyong manatili sa akin. Itinuring ko na siyang tunay na kapatid, ang kaisa-isang Alcacid na nagturo sa akin na sa gitna ng kasamaan, meron pa ring puwang para sa kabutihan. Naitanong ko sa aking sarili, napatawad ko na ba sila? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang sakit. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng galit ang aking bukas. Nakita ko ang aking sarili sa salamin. Ang mga mata ko ay wala na ang pighati, tila isang dagat na kumalma matapos ang isang dambuhalang unos. Ligtas na ang San Ildefonso. Ligtas na ang alaala ng aking mga magulang. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw, naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan. Ang sugat ng kahapon ay naging peklat na lamang ng aking katatagan. Sa wakas, ang hikbi ng aking puso ay napalitan ng isang matamis na buntong, hininga ng paglaya. Nahanap ko na ang tunay na tahanan, hindi sa loob ng isang mansyon, kundi sa loob ng sarili kong kaluluwa, na muling nabuo, mas matatag at handa ng magmahal muli, sa tamang panahon at sa tamang tao.